good afternoon, good evening, and good day to all. How's everyone? This is RJYC Vlog again. Dito na naman tayo at magbabalitaktakan. So, kamusta ang araw nyo? Nakapag-isip-isip na ba kayo sa mga pinagsasabi ko? I'm not sure if you are actually watching kasi wala pa akong ganong viewers. Actually, wala nga akong viewers. Anyways, so yun nga. Pag-usapan natin itong ginagawang kalokohan ng bangag admin sa bansang Pilipinas. At itong pinaka-latest ay itong yung kanilang anomalya sa BICAM na naging buy scam at yung mga pandedekwat nila ng pera ng taong bayan. Okay? So, pansinin nyo, ngayon, nagkakaroon na ng linaw yung sinabi ni VP Sara noon na mga pagnanakaw nila at pag-iiba nila ng salapi. Dahil yung in-explain noon ni VP Sara na budget sa BICAM, na pinag-usapan sa BICAM, ay pagdating daw sa GAA ay nag-iiba na. Yun ang in-explain noon ni VP Sara, na nag-iiba na daw ang salapi kapag nakarating na sa GAA. So, yan ang i-discuss natin ngayon. So, when things are like that, you know already that they've been doing this for a while. Hindi lang ito. Kung hindi siguro nakita to ni Congressman Ungab, hindi malalaman ng taong bayan na may mga ganitong anomalya. Kung hindi nagpakita si Congressman Ungab ng mga natuklasan niyang mga anomalya dyan sa budget ng Pilipinas. And eto nga, kamukat-mukat, totoo nga yung sinabi ni VP Sara. So, hahayaan nyo pa ba na umabot hanggang 2028 ang panloloko ng bangag admin ng Administrasyong Marcos sa inyong mga tax? Hahayaan nyo pa ba na hanggang 2028 ay limasin na nila lahat ng salapi ng Pilipinas at ibaon ang mga Pilipino sa utang? Kasi hindi pa nga pinapanganak yung mga anak nyo. Ginagawa pa lang or fetus pa lang yung iba dyan, may utang na sila paglabas nila ng mundo. Kasi like right now, there is 17 trillion na utang na iiwanan ni Bangag only for 3 years na naging presidente siya. So see, if you actually think about it, there is 17 trillion na agad ang utang. Kasi ang nangyayari, ang Pilipinas ay gumagastos ng 6 trillion every day. 6 trillion every day ang ginagastos ng Pilipinas. At ang no, not every day. I think it's 5 trillion or 5 billion. 4 billion a day. 6 billion. Sorry. I have so much erasers and correct me. So, 6 billion a day ang gastos ng Pilipinas. Pero, ang revenue or ang kita na pumapasok every day ay 5 billion lang. 4 billion lang. So, technically, malaki ang gastos kesa sa kita. Right? So, kung papansinin nyo, kinakailangan pang umutang ng 1 billion mahigit para mabuno yung gastos kesa yung kinita. Right? So, that's what I meant by sobrang lubog na ang Pilipinas sa kautangan. Kasi yan ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Na ang Pilipinas ay napakaraming kautangan at itong bangag admin ay walang ginagawa kundi umutang lang ng umutang.
So, yan ang katotohanan, right? So, what are you gonna do about it? Are you guys not doing anything para matanggal itong Marcos na to at mabigyan ng hustisya ang ginagawa nitong si Tambanakaw? I'm pretty sure ang number one na pasimuno ng mga nakawan ngayon dyan ay si Tambanakaw. Sila ang pasimuno. Sila ni Lisa Tanas. Kasi sabihin na natin na sabwatan sila, pero ang pinakaulo dyan, etong si Tambanakaw. For sure yan. Siya ang pinakaulo. Si Tambanakaw ang pinakaulo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Kasi akala niya, makakalusot sila. At akala nila, forever sila sa posisyon para ang pamilya nila ay lumalangoy sa salapi ng taong bayan. And for the meantime, ang taong bayan naman ang naghihirap. Right? So, what are you gonna do about it? Anong gagawin nyo para matapos na to? Matuldukan na ang kanilang mga pagnanakaw. So, yan ang malaking tanong na dapat nating sagutin. Ano ang gagawin ng taong bayan with that problem? Right? So, yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Kung meron bang gagawin ang mga Kapilipinuhan na ipagtanggol ang salapi ng taong bayan. Anyways, I'm already here in my destination. So, dito tayo mag-usap-usap. So, anong gagawin ng mga Kapilipinuhan para masolusyonan yan? Hindi na kayo papayag na umabot pa ng 2028 ang nakawan dyan sa budget, dyan sa pera ng taong bayan. Huwag nyo nang hayaan na umabot pa ng 2028. So, anong dapat nyong gawin? Hindi nyo ba nakita? Nagkukumahog sila, ang dami nilang winawaldas na pera ng taong bayan sa kanilang pahiring-hiring para idiin si BP Sara at i-impeach, right? So, like right now, nag-ano na sila ng impeachment. Pero hindi pa naman na iaakyat dyan kay Tambanakaw kung ano ba talaga ang plano nila. So, hindi mo talaga alam kung technically yung ginagawa lang nila ay para siraan lang talaga si BP Sara dahil wala naman talagang sustansya o walang substance yung nila na i-impeach si BP Sara. Wala naman talaga kasi lahat ng ginagawa nila ay pamumulitika lang. Kasi tinan mo ha, si BP Sara nga may itemize siya kung saan niya dinadala yung budget, 'di ba? Samantalang yung iba diyan, wala silang napapakita ng mga resibo kung paano nila ginagamit ang kanilang confidential funds. Si BP Sara, it's unmodified, means wala siyang naging pagkukulang sa kanyang budget. Yun ang ginawang investigation ng COA sa kanya. Pero, dahil itong mga hinayupak at mga demonyo at demonyita sa bansang Pilipinas ay pilit pa rin ibinabaon at yun pa rin confidential funds ay hindi sila makamove on. Pero, hindi ba kayo nagtataka, ang confidential funds ni Bangag ay 6 billion. Tapos, meron pa siyang 10 billion. Billion na ang pinag-uusapan dito. Billion. Wala pa sa katiting ng confidential funds ni BP Sara. Pero, nagsagawa ba sila ng kanilang pahiring-hiring? What about yung ibang 400 pa na agency na may confidential funds? Meron ba silang ginawa para Meron ba silang ginawa para imbestigahan yung mga agency na yon? Wala, 'di ba? Pansinin niyo, tapos ito, yung EJK sinasabi nilang EJK daw at war on drugs ni PRRD. 'Di ba ngayon, dinidigdik nila ng husto si PRRD kasi gusto nilang ilubog si PRRD para maapektuhan si BP Sara para hindi na makatakbo sa 2028, right? So, lahat ng ginagawa nitong mga hinayupak na to ay pambabalahura sa mga Dutertes para wala nang pumigil sa kasamaan nila. Dahil ang taong bayan sa sobrang hirap ng buhay, kahit nabigyan mo sila ng barya-barya, tutukain yan.
Kasi ganyan kahirap ang bansang Pilipinas. Ganyan kahirap ang mamamayan ng Pilipinas. At sila ay nabibili lang ng barya-barya o kapit patalim na kahit na wala ng mga prinsipyo, kahit na hindi na sila sumunod sa legalidad, hindi na sila sumunod sa tama, ay gagawin nila para lang magkaroon ng salapi. Oh, 'di ba? Hindi nyo ba napansin 'yon? Ganon ang nangyayari. Ganon ang nangyayari sa bansang Pilipinas. At itong ginagawa nila, nahahayaan nilang maging mangmang na lang ang mga Pilipino at maging mahirap na lang ang mga Pilipino, kaya hindi nila binibigyan ng enough na budget sa education kasi gusto nila maging mangmang na lang ang mga Pilipino at lagi na lang nakatanghod sa perang nakaw ng taong bayan. So, itong gagawin ng mga magnanakaw na politiko. Magnanakaw sila 10 bilyon, tapos ang ibibigay nila sa taong bayan 100,000 o 1 million. Nakita nyo ba yun? Wala pa sa katiting ng ninakaw nila. Kasi, magnanakaw ako, tapos ang gagawin ko, isi-share ko tong ninakaw ko, konting pabarya-barya para wala nang magsalita na may ninakaw ako. Ganon yun. Ganon ang ginagawa nitong mga hinayupak na mga kawatan dyan sa gobyerno. At ang pinaka-worst talaga na kawatan at korap na gobyerno ay ang gobyernong Bangag Administrasyon or Marcos Administration. So what are you guys gonna do about it? Are you not gonna do anything para i-stop itong ganitong ginagawa ng Bangag Admin? Like, look what he's doing right now. He said, merong balita na meron daw siyang ibabalik na budget sa ibang agency na nabawasan dati. Ano yun? Pwede mo lang bawiin? Ganun-ganun lang. Ay, samantalang yung budget nga nila may anomaly. Yung BICAM nila may mga blanco-blankong amount. Right? So, ano yun? Pag sinabi mo na kukunin yung budget at ibabalik doon, why? Why would you do that? Like, parang nahuli nyo kaming nagnakaw, babalik ko na lang yung iba para makalimutan nyo yung iba pang ninakaw. Ganon? Ganon ba yun, Bangag? So, ibabalik daw ni Bongbong Marcos itong budget na tinanggal sa bla bla bla. At ito naman, ibabalik natin, ang mga, di ba? Yung mga ganyan pa speech niya. So, like, how dumb do you think the Filipinos are? So, magnanakaw ka, tapos nahuli kayong nagnanakaw, so pampalubag loob, ibabalik nyo yung iba. Para hindi na pag-usapan yung iba pang ninakaw nyo. Gaano katanga ang tingin nyo sa mga Pilipino? Huwag nyong masyadong maliitin ang katalinuhan ng bawat Pilipino. Dahil marami ng Pilipino ngayon ang nagigising na at matalino pa yan sa inyo. Dahil mahusay kayo sa kasamaan. Pero ang mga Pilipino, mahuhusay yan sa kabutihan. At nakikita nila yung mga illegal na ginagawa nyo. Kaya hindi yan sila papayag. But the question is, how are you going to put an stop to all of this? Kasi I believe, sinasabi ko din to lagi sa iba pang mga vlogs ko, na what you allow will continue. If you allow a person to do whatever is not good, or if you allow a person or an organization or whoever that is to do something that it's not good, it will not put an end to it. Magtutuloy lang yan. It will continuously doing what they're doing and continuously yung kung paano kayo binabalasubas at binabalahura ng mga taong yan, kung hindi nyo i-stop, it will continue. Wala rin pinagkaiba yan like for as a person or like someone is bullying you or meron siyang sinasabing hindi maganda sa'yo and you're not fighting back. Hindi ka nagsasalita para ipagtanggol yung sarili mo. Ganon din yun. Wala yung pinagkaiba sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. If you don't say anything, if you don't put an stop to whatever they're doing right now, dyan sa Pilipinas, yung pagiging kawatan ng mga kawatan at pagnanakaw ng mga magnanakaw ay hindi nyo titigilan at hindi nyo pipigilan, tuloy-tuloy lang nilang gagawin yan hanggang sa butot balat na lang ang matira sa bansang Pilipinas. Buti nga sana kung butot balat pero ang matitira is utang. Baon na baon sa utang
kung sino man yung susunod na magiging presidente. Babalahurain niya at gagahasain ng bonggang-bongga ang pera ng taong bayan para kung sino man yung susunod. Wala, wasak na wasak ang Pilipinas. Hindi niya ngayon alam kung paano siya mag-uumpisa. Ganyan ang ginagawa ngayon ng bangag admin. Lilimasin nila lahat ng salapi ng Pilipinas at mag-iiwan sila ng sandamakmak na trilyon na mga utang. At ang magbabayad niyan ay kayong mga Pilipino na buhay pa ngayon at yung mga anak nyo na hindi pa nagagawa at yung mga batang fetus pa lang may utang na. Yan ang katotohanan. That is if you don't do something about it. Alam nyo ba kung ano yung isang pwede nyong gawin? Pumili kayo ng tamang ihahalal nyo this 2025 election dito sa Mayo. So, sa election na to, may mga iluluklok na naman kayo ng mga bagong tao at tignan nyong mabuti yung kanilang track record. Tignan nyo kung kabahagi ba sila ng Tuwadcom o kamag-anak ba sila ng mga nasa Tuwadcom dahil lahat ng associated sa Tuwadcom at lahat ng mga taong nambabalahura sa mga Dutertes, huwag nyong tatangkilikin yan. Huwag nyo silang iboboto. Bakit? Kasi kung sila ay masasamang tao, tapos yung mga kamag-anak nila, ganun din yun. Itutuloy lang yung kalokohan nila. Kasi nasa dugo yan eh. It runs in the blood. So kung meron kagaya niyan, si Barbers, matino naman yung tatay niya, di ba? Pero bakit yung anak niya ganyan? Oh, di ba? Bakit yung anak niya ganyan? So, hindi mo talaga masasabi. So, gawin nyo kung anong dapat at yan ay pumili ng tamang mga tao na ihahalal nyo para magkaroon ng matitinong uupo dyan sa pwesto at ipaglalaban ang mga Pilipino. At tatanggalin ang mga dapat tanggalin ng mga kawatan. Diyan kayo makakabawi. Yan ang isang way nyo to put an stop and to put an end sa korupsyon ng Pilipinas. Ibalik nyo sa mga Dutertes ang pamumuno dahil sila lang ang merong kamay na bakal para patinuin ang mga Pilipinong walang disiplina at ang mga Pilipinong kawatan, kriminal at gumagawa ng masama sa kapwa nila tao. Dahil aminin nyo man o sa hindi, si PRRD lang ang gumamit ng kamay na bakal, kaya naging matino ang mga Pilipino at naging maayos ang Pilipinas for 6 years. So lahat ng inayos ni PRRD, dinurog, binalahura, tinapaktapakan lang ng bangag admin na to. So may pag-asa pa kayo para ayusin yan. Meron pang pag-asa, maging matalino sa pagboto at huwag nyong iupo uli yung mga hinayupak na nagpapahirap sa mga Pilipino ngayon. At nakita nyo na kung sino-sino yung mga yon. In-expose nila yung mga sarili nila na hindi sila dapat umupo sa posisyon. Sila na mismo ang nag-reveal sa kanilang mga kalokohan. So, alam nyo na sa sarili nyo kung sino-sino lang ang dapat na iboto sa 2025 May halalan. Okay? Maging matalino po kayo dahil nakasalalay sa inyong mga boboto ang kinabukasan ng inyong mga anak. At huwag kayong papayag na paulit-ulit lang na mangingibabaw ang mga korupsyon at magnanakaw sa Pilipinas. Huwag kayong papayag na maulit ang ginagawa ng bangag admin sa mga Pilipino. Dapat gumalaw na kayo at kumilos na kayo dahil lahat ng mga actions nyo at mga decisions nyo in life will affect your kids in the future. And do not allow those people to continue what they're doing because you know yourself that it's gonna affect your kids, it's gonna affect you. Sa mga kaidaran ko ngayon, nakikita ko na yung problema. So sa mga kaidaran ko ngayon, ipagtanggol natin ang ating mga anak, ang mga henerasyon sa susunod. At huwag tayong pumayag na ganyan lang ang gagawin ng bangag admin. Lumaban kayo. Lumaban kayo at iboto nyo lang yung tama at karapat-dapat na iboto na sa palagay nyo gagawa ng mabuti sa susunod na panahon. Tanggalin nyo na yung nagpakita ng kanilang totoong kulay na ang gusto lang ay kapangyarihan at posisyon at salapi ng taong bayan. Mga walang puso at sarili lang nila ang iniintindi nila. Tanggalin nyo na yan sa posisyon. Okay?
At maging matalino kayo at maging matapang kayo at huwag kayong magpapatalo sa suhol ng salapi. Na mabigyan lang kayo ng konting barya, okay na kayo. Huwag ganun. Dahil yung barya na yan, nauubos yan. At dahil kinuha yan sa nakaw, mabilis yang mawala. Parang nilagay mo lang yan sa butas na bulsa. Dahil yan ang sinabi sa Bible. Anything na galing sa masama ay madaling matapon sa lupa. Para mo lang inilagay sa sisidlan na butas. Yun ang ibig sabihin nun. I hope you guys understand what I meant. And please, magtulong-tulong kayong mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas para tanggalin ang hindi na dapat namumuno at mga magnanakaw dyan sa taong bayan. Okay? Magsama-sama at magkaisa tayong lahat para matanggal na ang masasamang politiko sa bansang Pilipinas. Okay? Again, this is RJYC Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. And thank you again for my new subscriber. Okay? God bless. Have fun. Bye.